World Food Day ng UNESCO to remind people na may hunger problem in the world, and ang pandesal is uniquely Filipino. Ma'am tsaka Senator, walang pandesal sa Mexico, walang pandesal sa Spain. Na-realize ko when I bought Kamuning Bakery Cafe. So we are proud of pandesal. Parang baguette yan ng France. We'd like to invite our two senators to give opening statement about pandesal, the Filipino bread na popular nationwide, humble yet popular and great. And also about the issue of hunger. Paano natin masasolve ang hunger sa mundo and in the Philippines, of course. Sabi ng Philippine Statistical Authority, 30% lang ang tao daw sa Pilipinas ang mahirap or poor. Pero sa latest survey of SWS 2 months ago, sabi nila 58% of the people rate themselves as poor and 18% of the people borderline poor daw sila. So that is about 70%. Sabi ng SWS, 30% do not consider themselves poor. Kaya let us welcome our two senators, outstanding leaders, for opening statement nila about World Pandesal Day and World Food Day. Welcome Senator Amy and then Senator Ping. Magandang umaga po sa inyong lahat at eto nga, andito kami ang nag-anunsyo na mga independent na senator. Ako may partido pero hindi bahagi ng alyansa. Baliktad naman yata si Apo Ping at walang partido kasapi ng alyansa. Ganun pa man, ito yung independent, nako ha, independent Pandesal Day na tunay nga sapagkat malaya at malibre ang ating mga tinapay na ipamamahagi. It's a very significant day indeed. Man does not live on rice alone, but also on bread. Kaya alam po natin, napakatindi ng problema ng pagkain, napakataas ng bilihin. At sa masamang balita kahapon, narinig natin, natataas na naman ang presyo ng gasolina ng 2 piso, halos 3 piso ang dagdag sa litro ng krudo, ng diesel na siyang ginagamit sa agrikultura. Kaya asahan po natin na tataas din ang mga bilihin. Sa kabila nito, meron naman tayong magandang balita na meron tayong mga young farmers na nagpupursige na mabigyan ng bagong buhay ang ating bukid at agrikultura. Sa inyong lahat, magpasalamat tayo sa Kamuning Bakery sa libreng pahayag, libreng pamimigay ng ating uniquely Filipino na pandesal. Maraming salamat po. Mabuhay ang Kamuning Bakery. Thank you very much, Senator Amy Marcos. By the way, may nagsabi na Ilocano journalist dito na i-mention ko daw you are the only Ilocano running for the Senate daw ngayon. Si Chabi din pala, no? Ilocano din pala yun. Next, of course, we have, hindi siya movie star pero ang buhay niya parang pelikula, action, parang action movie ang buhay niya. And very courageous, also independent-minded senator. Silang dalawa pala, by the way, silang dalawa lang kahit na walang opposition, may check and balance na tayo sa demokrasya natin. Let us welcome the courageous Senator Ping Lacson for his opening statement. Thank you, Wilson at Manang Amy, my distinguished colleague. Una bumabati ako sa 10th World Pandesal Day. I learned something new today. Akala ko yung pandesal originally Spanish na minana natin sa mga Kastila. Sabi ni Wilson, uniquely Filipino and originally Filipino. So natatandaan ko lang, ito yung aking memories ng pandesal. Nung malilit pa kami, hindi pa pinapanganak si Manang Amy, natatandaan ko, alam mo yung honesty ng mga Pilipino noon, ibabagsak yung pandesal, no? Dalawa yung lalagyan diyan, parang bag, hindi bag yun, lata na merong patunog. Alam namin, madaling araw, nandiyan na, nagrarasyon na ng pandesal. Ilalapag lang yan sa tarangkahan ng bahay. Hindi na wala, walang kumukuha, wala pang bayad. Pag ikot uli, saka lang babayaran.
Yun yung honesty ng Pilipino na namimiss natin ngayon. Ngayon, mag-iiwan ka ng pandesal sa tarangkahan, hindi mo na aabutin, no? Hindi mo na maalmusal. Pero nung araw, ganon talaga kaganda ang buhay natin. Naalala ko tuloy, yung ating ilog, kami, nung malilit kami, hindi pa rin pinapanganak si Manang Aimee. Naliligo kami sa ilog. Yun ang aming doon ako natuto, unang lumangoy, numuntik na akong malunod. At yung mga puno, talagang sariwa yung hangin na natatamasa natin. Medyo nawawala na yon, ano? Hindi lamang sa atin, sa buong mundo dahil sa climate change. Yung mga yelo sa Arctic o sa Antarctic medyo natutunaw na, nalulusaw. So ano yung pwede natin gawin para mamitigate yung effect ng disaster dahil gawa ng climate change? Well, disaster preparedness of course, ano? Yung hunger, that's another matter altogether. Nagsabi na ng statistics si Wilson kanina at hindi na rin natin alam kung ano yung dapat natin paniwalaan. Ang importante, pigilan natin yung kagutuman ng ating mga kababayan. Again, maraming salamat. Isang malaking pribilehyo na naimbita ako rito. Matagal na kasi nag-imbita si Wilson sa layo. Ngayon ako nakarating. Salamat. Maraming salamat, Wilson. Thank you very much to Senator Ping Lacson galing pa sa Cavite for joining us. Yes. We'd like to ask questions. Yung mga taong gusto magtanong dito, ay, sige. Microphone. Good morning po, sir. Good morning po, ma'am and sirs. I'm Rolando Nang from Manila Standard. I'd like to have this question be raised po kay Senator Ping and if ever Senator Aimee. Sir, matanong lang po, no, you are running for the Senate sa susunod po na taon and nakikita ko po sa mga statements po ninyo na you want to return to your anti-corruption platform po, sir. Matanong lang po sana, sir, no, na do you feel na unfinished business pa rin po ba yan sa'yo sa pagtakbo mo given the fact na you have been serving in your post from 2001 to 2013 and yet again for the next 6 years, 2016 to 2022? Do you feel na it's still an unfinished business pa rin po ba sa'yo? And may ibang senators po ba na nararamdaman mong kaya niyo pong ibigyan ng tanglaw, so to speak, ipasa mo yung torch to help or to at least continue yung mga nasimulan niyo po? Yeah. You said it correctly, ano, na may mga unfinished business na dapat gampanan muli. Pero ang number of reasons, ano, primary reason kung bakit na nag-decide na ako na tumakbo ulit, yung bang nagkaroon ako ng feeling ng lack of fulfillment and purpose in life, ano, doon sa retirement. Talagang masarap mag-retire, no? At masarap yung feeling na komportable ka. Sabi ko nga, mas magaang kargahin ng apo kaysa pasanin ng mundo, ano? At masarap manood ng Netflix, no, kaysa magbusisi ng national budget. Marami talagang mga magaang na pamumuhay sa retirement. Pero sabi ko nga kanina na parang pag nakakapanood ako ng mga hearings kung saan nagagalit madalas si Manang Aimee, namimiss ko rin yung trabaho sa Senado at lalo na yung usaping pambansang budget, ano. Namimiss ko yung midnight oil na talaga naman sinusunog namin ng aking mga staff nung ako'y nasa Senado pa, inabot kami ng madaling araw. At kumbaga nakapag-ambag din maski pa paano dahil sa estimate, hindi ko alam ang accuracy ng estimate ng aking mga staff, mga former staff. Ang estimate nila for the whole 18 years na nandyan ako sa Senado, nag-i-scrutinize ng national budget at nagko-correct na mga maling amendments, ano. Ang estimate nila, ako mismo nagulat, 300 billion pesos, ano, directly or indirectly. And yun ang gusto ko pang mabigyan pa ng kabuluhan sa buhay na ito bago ako, yung remaining years in my life, ika nga, bago ko tuluyang mabura sa planetang ito, gusto ko makapag-ambag pa ng mas marami pa sa ating mga kababayan. Thank you, sir. Madam, good morning. I'd like to ask din po, you're acting, for lack of a safer term, you're acting as a fiscalizer to the administration of your brother who's the president. Given the fact that you're still showing better survey ratings on other survey firms,
Though there is this one form na nabasa ko na wala ka dun sa Magic 12, but other than that, nasa top 12 ka naman po ng mga ng mga nasa senatoriables. Do you have any plans po, ma'am, to seek for a higher post, let's say the vice presidency or the presidency in 2028? Or are you contented po ba na magsasenador ka lang po muna and mag-scrutinize ka po sa mga sa programa at polisiya po ng iyong kapatid? Ako mas bago ako sa Senado, kaya tulad ni Senator Ping, napakarami ko pang unfinished business. Maraming bitin eh. Napakadaming bitin talaga. Yung tungkol sa higher office, I think that's highly speculative. Anyway, we're faced with 2025. Let's deal with that. And certainly, the surveys by and large have been favorable. Okay naman. Ikot lang ako ng ikot. Halimbawa ngayon na co-op month. So isa yun sa sagot o solusyon dito sa problema natin ng pagkain. Kasi tingi-tingi, maliliit lahat ang ating pagsasaka, ang ating mga bukid, ang liliit, wala pang 2 hektarya. Kaya hindi umaahon at hindi talaga lumalaganap ang ating agrikultura. Kailangan kumpunihin at maging kooperatiba. Pero yun, unfinished business para sa akin yung mga penalty sa utang ng ating mga magsasaka. Pero nung panahon ng halos 600,000 na mga farmers. So, biti naman yun dahil sinasabi ko nga, meron nga silang titulong hawak, nakaprenda naman, hindi pa tuyo yung titulo. At yun ang kinakailangan tutukan natin, na tulungan natin na magkaroon sila ng sapat na makinarya, may pera sila para sa krudo at sa gasolina, at magkaroon sila ng maayos na binhi. Yung sa future plans, wala naman beyond 2025. Happy na ako dyan sa Senado at sana tuloy-tuloy ang pagtangkilik at pagsuporta sa amin. Yung advokasya ni Senator Ping, sang-ayon po ako bilang dakilang Ilocana, pakarami talagang nasasayang na pondo ng gobyerno. Thank you po, ma'am. That will be all po my end. Thank you very much. May tanong dito si Mr. June Lalin, editor ng Abante and columnist. Entertainment, yeah. Yes, entertainment Yeah, editor. Yeah, bago ko tanungin sina Senators Ping Lacson and Amy Marcos, syempre gusto kitang i-congratulate, Wilson Thank you, June, Lee for Flores galing for pa Las this Piñas. World Pandesal Day. Galing pa Las Piñas. Yeah, oo. Yeah, syempre World Pandesal Day, sinimulan mo to in 2015. Yes. Yeah, so congratulations. Ang Thank you. dami-dami talaga Thank you. nakikinabang. Ang dami-dami Thank you. mong natutulungan With the help, sa senators. with the help of Senator Ping Lacson and Senator Amy Marcos. So, Mm. so ako, I would like to congratulate Thank you. you, June. Lalo na syempre pang 9th year na to, di ba? Tama? Pang 10th na. 10th. Kasi 10th 2015 ka nagsimula. Ay, 9th year na. Oo Ano nga. ba talaga? Oo nga. 10th daw, 10th. 10th. Kasi Yeah. 15, yeah. Okay. Anyways, yeah. Pang 10th to, kasi Uh-huh. pang 11 kasi next year. Okay. Pero Wilson, yan, Yes. ang bongga, no? World Thank you. Pandesal Day, talagang sa iba kasi World Bread Day, di ba? Yes, yes. Ikaw yung gumawa netong Yes. Pandesal Day, World Oo. Pandesal Day. Oo. Yes, kasi even no, yung mga kababayan natin, even in the United States, And Europe, talagang Australia. isa sa ibinebenta nila ang iba't ibang klaseng pandesal, di ba? Oo, lately nga nauso yung ube Ube pandesal, yan. Oo. What's inspired you na gawin tong World Pandesal Day? Kasi ikaw din, etong Kamuning Bakery nga, talaga naman dinudumog ng media, iba't Thank you, ibang thank you. media because of the Pandesal Forum na ikaw din Yes. nagsimula, di ba? Thank you, So, June. what made you decide na gumawa ng World Pandesal Day? Kasi alam mo, ang pandesal talaga sobrang sikat, di ba? Yes. Lalo na nung 70s, even in the movies in 1976 there was a big blockbuster movie na pinagbidahan ni Nino Mulak under Regal Films, ang Yes. Peter Pandesal. may ganun Are you pala. aware of that? Yeah. Hindi ko pa naabutan yata. Oo. Alam pa lang Oo. ganyan. Ang Oo. galing. Oo. Yeah. Kasi, alam mo, John, kasi nakita ko sa ibang bansa, proud sila sa tinapay nila.
Like France, sobra silang proud sa baguette nila. Sobra silang proud sa baguette nila at saka baguette bakers nila. May pina-register pa nila sa UNESCO yata na cultural something, pizza, yung mga pagkain, proud sila. Tapos nakita ko, Senator Ping, nung nabili ko to from the original owners, 1939 pa to, ayaw na nila kasi mahirap daw ang negosyo ng panaderia. Marami ng pabrika ng mga tinapay. Nakita ko yung mga bakers natin na Pilipino, hindi pala matatalo sa European, Japanese, French, and Korean bakers. Tapos, research ko din, akala ko din noon, katulad ni Senator Ping, Senator Amy, akala ko Spain galing ang pandesal. Research ko, tayo lang pala sa Pilipinas may pandesal. Wala sa Spain, wala sa Mexico, wala sa South America. So, naisip ko, i-promote natin, pagmalaki natin ang kultura ng baking sa Pilipinas. Tsaka kawawa yung mga panadero sa Pilipinas, sa buong mundo. At tulog pa tayong lahat, nagigising na sila, gumagawa na sila ng tinapay bago pa tayo magising. So we want to honor bread and also promote yung Sariling atin na oo, pandesal. tsaka yung hunger, overcome hunger. May tanong ako, John, baka pwede natin tanongin silang dalawa. Kung gawing pelikula, yung buhay ni Senator Amy naging pelikula na. Pero hindi biopic yan, parang it's a family story. Tapos si Yeah. Senator Ping, naging Ang storya din. ang daming Pink Lacks. Oo, naging may ano din. Super Cup, may iba-iba, di ba? Oo. May Robin Padilla noon, tapos si Senator Amy din, di ba? Yun, Actually, bata pa si Senator Amy. oo. Kasama na siya doon sa buhay ng parents niya, di ba? Na ginampanan nila. Ay, oo, nung Gloria bata pa Romero. sila. Oo, di ba? Uy, Ang bongga alam ng niya. movie yun, oo. Pinagbuklod ng tadhana ba? Tama ba? Sa- Oo. Oo, bata siya. Kasi Vilma Santos, Dayang wow. Amy Marcos. Actually, yun. ang gumanap sa akin, hiniram pa yung uniforme ko sa eskwela. Wow, siga. Yeah. Oo, Vilma naging sikat pa sobra. Oh, ano daw ang tanong ni June kanina sa umaga? Ano daw suggestion ninyong dalawa, Senator Ping, to revive and promote Philippine movies? Kasi in the 70s, 80s, we were one of the largest movie makers in the world. Ngayon, we are barely struggling to survive ang Filipino movies. Yes. Oo. Actually, si Senator Amy, she's really known for na nagmamahal sa Filmmaker. industriya, di ba? Yes. Sino ba makakalimot sa CCP sa mga grabe ang mga pelikula Oh, niya that CCP. time, Himala, Yes. the likes siya. May suggestion? Si Rudy Fernandez. Si Rudy Fernandez. Wow, may Rudy Fernandez, may Robin Padilla pa. Wow, siga talaga. Kaya itong dalawang senador nandito sa atin, hindi ordinary senators. Larger than life sila. Real life hero sila. Kasi sila pating kumukontra sa mga kalokohan sa politika. Anong suggestion niyo daw how to revive Philippine movies? Ay, ang Aha. Philippine movies, ako yung nagtulak ng Creative Industries Law na ngayon nagtatag na ng Creative Industries Council. Sana talagang pagtibayin yan pagkat napakarami nating magagaling na kabataan at higit sa lahat hindi ko alam kung talagang nawawala na lang ang ating film industry o talagang tayo naman ay nawawala sa paniniwala na may film industry pa. So importante talaga manindigan tayo dyan, tulungan natin. Ang dami-daming producer. Ang problema ngayon yung distribution kung paano kumita. Baka sintomas na ng problemang ito ang issue na napakarami daw artista na tumakbo sa politika. Oo nga. Ayun nga. At yun nga ang sinasabi at kailangan talaga natin tulungan ang ating film industry sa hunot dulo. Hindi naman magaling sa sports lagi ang Pilipinas, kundi iilan lamang. Hindi naman tayo sumikat sa agham at engineering, kundi ang Pilipino ay talagang likas na artista, malikhain, may kultura. So sana itong talent na ito ay talagang i-develop natin at bigyan natin ng pagkakataon ng bawat isa. Thank May- you, Senator May, Amy. may nagtanong pa, okay ba kayong dalawa daw? Di ko lang kung tama ito, na sa Korea daw, South Korea and China daw, may limit sa imported films per year. Yes, tama yun. There's a limit on imported films. Ang problema natin,
Miski yung MMFF, papasok na naman tayo sa season ng December. Minsan nagkukulang tayo ng sine, sobrang konti na lang talaga ang pinapalabas. At napakamahal eh. Napakamahal manood ng sine ngayon, hindi na pwede sa mga teenagers, sa ating mga kabataan. Mabigat na yung 400 times 2. Di ba? Alam ka naman, manood ka ng sine May mag-isa. pagkain pa. Alam ka naman na hindi ka kakain kahit pandesal man lang. Ang pamasahe, mabigat eh. Hindi katulad dati na linggo-linggo nanonood talaga tayo. Kaya kinakailangan alamin natin, aralin natin yung iba't iba pang Netflix, katulad na nabanggit ni Senator Ping, yung pay-per-view, yung iba't ibang YouTube, kung ano-ano na mga platform kung saan pwedeng ma-monetize yung sangkatutak na napoproduce pero hindi naman napapalabas. Yeah, oo. Senator Ping, baka may suggestions Ako, na sa movie. We should learn a thing or two from the Koreans, ano? Talaga. there's Yung good- yung Korean na yung sa uh, culture and arts, ano, sa sining at saka sa sining saka sa kultura, napakalaki ng improvement ng Korea. Na penetrate nila hindi lamang yung Philippine market hanggang western, na buong mundo na. And I think we should learn from them how they managed to do it in so short period of time. Napakalaki ng kanilang inasenso pagdating sa hindi lang movies kundi pati basta na penetrate nila yung entertainment world, ano, sa buong mundo, hindi lamang dito sa Asia. So we should learn from them. Yeah. Yes, tama si Senator Ping. Dati kasi ginagawa natin yan, talagang lilimitahan yung mga sine. Pagkatapos nauna tayo sa film festival, nauna tayo kesa sa Busan. Nauna din tayo kung tutuusin doon sa ECP, yung experimental cinema. Nauna tayo pero para yon. Lahat naudlot eh. Ewan ko kung bakit naman nahinto yung suporta natin para sa sine. At ngayon, mag-umpisa tayo muli, pero eto nga, yung Korean model, yung iba't ibang model, kung titignan natin, pati Malaysia, Singapore, Indonesia, binibigyan talaga nila ng diin at mismo yung pamahalaan ang tumutulong. Sa atin, halimbawa, yung mga camera pa lamang, camera, pelikula, lahat ng equipment, kaya mahal-mahal sa pagpasok dito sa Pilipinas. Kaya hirap talaga para mag-umpisa. Sabi nga nila, mas heavily taxed pa kesa sa sabong ang film industry. Yeah, you mentioned the taxes, no? Sobrang Heavily tax, sabi mo, Senator. Always po, like when we're talking to politicians, not only actors, actresses na nasa politics, they always say na gusto nila isulong this, that, na maging parang sa Korea, na there are certain bilang ng araw na pwede magpalabas ng international movies more on Tagalog, and they're sinusulong nila yung tungkol sa taxes para bumaba, di ba? Parang mas maraming makapag-produce, mas maging maunlad. Pero parang sa Senate po ba, Senator, since nakaupo po kayo, meron po bang ganyan na sinusulong? Kasi always po kasi I naririnig think a namin big na part of it is the Creative Industries Law. yun sa It's inyo now po. been enacted into law. The Creative Industries Council is being put together, and I think people like Kevin Kobunpue have been appointed. Sana may mas mga bagets din. At higit sa lahat, importante sana, yung pinakamalaking bahagi ng sektor na yan, maipasok. Ito na yung film. At napaka-importante niyan. Yes, and Thank you. Senator Ping. Medyo ligaw ako sa mga pending bills ngayon. So, Congress time, masa. yeah. Yeah. Yeah, he Oo. voted for it. Yan. Sana after the 2025 election, sana mas matutukan pa, mas yung lalo na sa yung taxes sa mga movies, no? Sana magkaroon ng expensive. katuparan talaga. Pero yan, thank you. And Wilson, ako talaga, I Thank you. really like to congratulate you. Ang Thank you. bongga-bongga Thank you, on John. 10th year of World Pandesal Day. Thank you very Talaga much. lalo siyang lumalaki. Nakita Thank you. naman namin, ang dami mo talagang Thank you. naghihintay sa labas Thank you, thank you. mabigyan mo sila ng ayuda. And you. for that, congratulations Thank you talaga. very much. To you and Kamuning Bakery. Thank you si Mr. John Lalin. Ang aga-aga pa galing sa Las Piñas pa. Nauna pa sa akin, bilib ako. Thank you, John.
And question from other media friends. Ayan. Yes. Yung Good pangalan niya. Good morning po, Victoria Tulad of ABS-CBN. Kay Senator Ping po, sir, linawin ko lang po sana. Kanina po you mentioned something 300 billion pesos. Ano, can you explain ano po yun, sir? Estimate, yung, alam mo, yung budget, it undergoes scrutiny from both houses, ano? Yung nagkakaroon ng mga amendments. Pag, a case in point, ano? I think this was in 2020, yung merong 8 congressmen, I won't mention anymore, ano? Na 8.3 billion yung kanilang nakalagak sa DPWH budget. Pero ang mag-i-implement DPWH do sa ARM, no? Kinuwestiyon ko 'yon, natanggal 'yon kasi violation ng Organic Act ng ARM law at that time, ano? Dahil may sarili silang parliament, may sarili silang mga departamento doon na dapat sila mag-implement. Nanalo ako doon, nag-caucus kami at that time. I don't know if Senator Amy was there at that time. Yeah, and we agreed na instead na, kasi kung saan dadalhin, halimbawang dinilit mo, inalis mo, saan mo dadalhin? Nagkasundo-sundo kami noon because there was a pending bill, yung pre-tertiary education bill at the time, naging batas na yan. Pondohan na natin para mas madaling maipasa. So right off, nagkaroon ng funding na, initial funding na 8.3 billion pesos. Kaya madaling na ipasa yung Pre-Tertiary Education Act na kung saan libre yung ating mga kabataan sa pag-aaral, sa pag-enroll sa kolehiyo, sa mga state universities at yung mga areas na walang state universities and colleges, po pwedeng libre rin sila sa mga pribadong universidad. Yun ang isa. Marami pa, pero hindi ko maalala lahat. Basta, sabi ko nga, hindi ko sigurado yung accuracy ng estimate na ginawa ng aking mga staff. Bakit umabot ng 300 billion? But 300 billion is over a span of 18 years. Yung 3 terms ko sa Senado. So yun yung mga inserted, sir? Mga inserted na mali, Okay. na hindi dapat naka-insert. Okay. Yun ang napadelete ko na i-transfer sa mga ahensya na dapat mag-implement noon. Thank you, sir. Kay Senator Amy po. Ma'am, good morning. Ma'am, your Yeah, I'm a little dismayed to hear that she does not think that we are friends. I always thought that we were, but maybe I was deceived. As someone close po kay President and kay VP Sara, may deception po kaya bang nangyari? Magkakaayos pa po kaya sila? Nako, kayo talaga. Kapag may dalawa kayong kaibigan na hindi nagkakaunawaan, gagatungan mo pa ba? Palagay ko hindi, ano, bilang tapat na kapatid at tapat din na kaibigan, wag na natin dagdagan, kayang-kaya naman nila sagutin yan. Hello. Sir, Sen Ping and Sen Amy, good morning po. I'm Daniel from PTV4. Kay Sen Ping po muna. Sen, as a former law enforcement, kasi nasa dati kayong police, meron po kasing nababalita na mga, though sinabi na kasi ni President Marcos na ibaba na yung Pogo. Pero parang nagtatransform and then ngayon sinasabi meron daw underground Pogos. So ano po ngayon yung siguro yung mamungkahin nyo lang para talagang matigil na? Underground aka illegal, di ba? Maski no merong nung legalized pa yung Pogo dahil ang regulatory body nito, yung PAGCOR, binigyan sila ng authority para mag-operate. So, ang trabaho ng law enforcement, dapat galingan nila yung kanilang intelligence network para matukoy nila kung nasaan yung mga underground aka illegal na Pogo operations at tulihin nila para hindi na ito mamayagpag. Kung may sa mga citizens naman tulad ninyo mga media, mas magandang kung meron kayong information, ipagbigay alam nyo sa mga authorities nang sa ganon talagang maging mahigpit yung pag-monitor at saka yung pag-operate against underground or illegal Pogos. Sir, isa pa po, tungkol naman doon sa new Senate building, nung na-interview namin kayo sa office niyo, sabi niya nasa 8 billion. 8.9. And then sir, hingin lang namin yung reaction niyo. Sabi ni Senator Alan Cayetano ngayon na nasa 31 billion na raw. 33 billion. 33 billion all in all, sir, yung cost estimate. Alam mo, nakakagulat, kasi I remember when Senate President Escudero was newly installed,
we had lunch with him. Ako, si Senator Soto and I had lunch with him. Ang daing niya sa amin noon, kasi during the time of Senator Nancy, parang pumalo na siya ng mga 21, 23 billion. So he was already questioning it and sabi niya, mahirap talagang tanggapin sa konsensya na ito na yung pinakamahal na building sa buong Pilipinas, kung hindi Wow. man sa buong Asia, no? At kami, sumasang-ayon sa kanya na yung 21 billion at the time, that was the projected or the presumptive na magagastos. Yun, nakapondo lang yun, pero hindi naman siguradong gagastusin yun para matapos yung Senate building. So nanalig kami noon na talagang pag-iibayuhin nila yung pagbabantay. Kasi alam mo ang culprit dito, yung mga variation order. Kami, during my stint as the chairman of the Committee on Accounts, tanda-tanda ko to when we met with the DPWH representative. Sila yung parang designated point persons na para doon sa Senate building. Kaharap na rin yung nanalong bidder, yung Hillmarks. Maliwanag yung sinabi ko sa kanila, pwede bang patawarin nyo itong Senate building? Walang kalokohan ito. Ako yung nakikiusap sa inyo dahil alam naman nila ako yung masigasig mag-scrutinize o kaya mag-question doon sa budget ng DPWH, lalo na yung mga unused appropriations, yung mga right of way na hindi nagagamit pero taon-taon pinapondohan. Kaya sabi ko, kung pwedeng patawarin nyo ito. But in the course of time, parang lumobo na lumobo. But you know, it will not justify na yung stoppage o wag nang ituloy yung Senate building. Why? For 100 years or over 100 years, ang Senado laging umuupa. Ngayon, umuupa kami sa GSIS, yung aming parking space, umuupa sa SSS, at saka force economy, kung patuloy na umuupa, pagkatapos, hindi na magkakaroon ng sariling building. At pag may dumadalaw sa amin mga exchange visits ng mga parliamentarians from all over the world, parang nakakahiya na yung ating parliament o yung ating Senate building, ganun ang itsura na nga, pagkatapos, lazy pa yung Senado na hindi naman talaga pag-aari. So it's about time, naisip namin noon, na talaga magpatayo na ng sariling building ang Senado. Ngayon, dahil nga 33 billion, siguro mas magandang, kung sakaling makakabalik ako sa next year, mas maganda siguro madiscuss ito sa caucus, mahimay ng gusto. Ano yung naging dahilan kung bakit lumobo, quadruple, yung naging presyo ng Senate building. Yun lang masasabi ko. Ma'am, last na lang po kay Senator Amy. Sen Amy, sinabi niyo po kanina unfinished business, and alam naman natin yung isa po sa mga advocacy niyo kasi is 'di ba yung sa mga magsasaka, and sinasabi niyo na nakaraan kailangan doblehin yung kanilang kita. So ano po yung mga isusulong niyo kung sakali man matuloy yung unfinished business? Yes, syempre tutulungan natin ang magsasaka na unang-una to scale. Kasi nga nabanggit ko kanina na tingi-tingi nga yung ating mga kabukiran ang pag-aari, wala pang 2 hektarya. Talagang hindi talaga uunlad yan at mahirap kumita. Kaya sinasabi ng iba na ang average age ng ating farmer ngayon ay nasa 58 years old. Darating ang 2030 na lahat ng pagkain natin ay imported na lamang pagkat wala nang nagtatanim. Kaya kinakabahan po ako dito. Last week, naglalabasan na naman ng employment figures at ang liwaliwanag, tumataas ang employment pero may exodus, nag-aalisan sa bukid. Yan ang problema natin. At ang tanging solusyon ay madagdagan at kumita ang ating mga magsasaka para magsibalikan. So unang-una nga, itong mga kooperatiba, itong consolidation of farm lots. Pagkatapos nun, syempre yung mga kabataan, yung Young Farmers Challenge, meron na akong 3,000 na mga young farmers na sumapi diyan sa contest na yan. At digital and smart farming sila. Nag-umpisa na sila ng iba't ibang payment platforms, nagbebenta sila directly online. Kaya malaking bagay po to, marami silang new products, yung mga mushroom chicharon, yung mga rabbit na hindi nagkakasakit katulad ng manok at ng baboy. Kung ano-ano na iisip ng kabataan, kailangan natin tulungan. Maliban dyan, nabanggit ko na sa laki ng binibigay natin ng ayuda, ang sinabi ng ating Pangulo Bongbong ay nasa 206 billion ang ayuda. Kung isusuma
ang lahat ng binibigay. Nasa 206. Ang sabi naman ni Secretary Recto, hindi, higit pa dyan. Ang ating mga sustento, subsidiya, total, nasa 500 plus billion. Sa palagay ko, labis-labis na yan. Ako yung isa sa pasimuno ng panahon ng COVID na magkaroon ng ayuda. Gustong-gusto natin matulungan yung ating mga kababayan. At matapos yung COVID, alam natin, di pa nakakabangon yung ekonomiya, marami pang walang trabaho. Pero ngayon, sa panahon ngayon, sa palagay ko, mas mainam sa mga marginal farmers, ating mga ngisda, yung maaasahan nilang sustento, yung subsidy o sweldo. Tulad ng ginagawa sa Japan, ginagawa sa Amerika, sa Europe. Dahil ang pagsasaka halos naging sugal. Hindi mo alam kung kikita ka, biglang darating yung bagyo, wasak lahat. Katulad nung nangyari sa amin sa Northern Luzon, mag-aani na lang sa loob ng 2 linggo, biglang dumating yung Hulyan, nag-U-turn pa, bumalik pa, matapos yung Taiwan, wasak talaga lahat ng tanim. Kaya yun, imbes na naglilimos, barya-barya, nakapila sila, ano ba naman na bigyan na lang natin kahit konti na naaasahan buwan-buwan. Total, ang laki-laki na ng budget dyan. Thank you. Yes, may Sorry, tanong pa. pahabol lang po. Yes. Kay Senator Ping po. Sir, aside from himayin yung budget, magkaroon ng caucus, ano po yung maipapayo nyo po o marirecommend kay Senator Alan dito po sa issue ng Senate building? Kasi baka lalo pa siyang lumobo. Well, dapat may consultation lagi sa mga senador, ano? Hindi, Di pa parang tapos. nag-slow down lang sila. Ay, di pa tapos? Hindi pa Wow. tapos. Wow. Kung di tinamaan ng COVID dito, dapat matagal lang tapos ito. Ang target namin noon, I think, was 2022. Yung third regular session Kailan na ng ngayon? Congress na yon, dapat doon na Wow. magpupukpok ng gavel yung Senate President. So siguro gawin yung masisinang consultation sa mga senador, pati sa agency na yung in charge para sa construction, which is DPWH. Anong target di matatapos? Anong year Yun ang hindi matatapos? ko na alam. Wala pa. Ang sabi ni Senator Chis, parang ang bagong target date nasa 2026 na. Ay, ganun ba? Wow. Baka mauna pa. Grabe. Tapos, since talking about construction, may nag-text dito. May isang Ilocano mayor Magalong sa Baguio. Sabi niya, iba daw mga public works daw, 70% daw nawawala. 30% daw natitira sa actual construction. What is your reaction to these kinds of ano daw? Well, ako, I've always been against yung pork barrel, ano, for that matter, in any shape or form. Kasi nung pinagbawalan ng Supreme Court, do sa advent ng Napoles issue, no, nagdeklara ang Supreme Court na unconstitutional na yung pork barrel. Pero may definition. Madaling pa ikutan yung definition kasi sabi nila walang post-enactment na parang legislation o post-enactment implementation ba? Kasi during that time, yung 200 million per senator, bahala mag-identify yung individual senator kung saan niya dadalhin. Ano yung lump sum, so to speak. Ang congressman, I think, nasa mga 70, no? Soft and hard. Naging bawal na yon. So ngayon, ang nangyari naman ngayon, sa NEP pa lang, nakapasok na yung mga ina-identify na mga proyekto ng mga legislators. Ako, ito yung dahilan kung bakit sabi ko nga kanina, sa estimate ng mga staff ko, umabot ng 300 billion dahil sa ka-realign na hindi pinapayagan dahil sa aking pagbusisi ng budget, kaya umabot ng ganong kalaki yung sinasabi kong natipid ng bansang Pilipinas dahil sa pagbusisi sa budget. So, dapat talaga i-streamline yung pagpapatupad ng ating national budget. Huwag na sanang sumali yung mga legislators sa pag-implementa kasi after all, hindi namin talaga trabaho yon. Ang trabaho namin, magbantay at yung kasama na yung oversight, ano, na pagkamaling implementation sa susunod na budget hearing o budget measure na ipapasa or even in the course of its implementation, pwede kami mag-check kasi kaya nga check and balance eh. Thank you. On a lighter, Ang madadagdag ko na lamang, lumalala ang sitwasyon. Yung yes. sinasabi natin na overpriced or else illegally appropriated or misappropriated.
Ang masamang balita kay Senator Ping, lumalala po yung sitwasyon. Unang-una, garapalan nagbebenta ng kontrata ang mga politiko. At yung sinasabi na 20% ni Mayor Benji, umaakyat na sa 30-40%. Ano pang matitira sa project? Yun ang malala. Ikalawa, lumalala na rin ang sitwasyon sa BICAM. Ako, ang may hawak sana ng COMELEC at ng DSWD. Laking gulat ko, wala namang hiningi yung DSWD o yung COMELEC na 12 billion para sa PI. Biglang nagkaroon ng People's Initiative at may pondo pang pagkalaki-laki. Samantalang yung mga opisina na dinadaing ng mga COMELEC, wala pa rin. Pati yung sahod, lahat yan na talagang kinakailangan nila, napunta pala sa PI. Ganon din yung AKAP na nagulat naman ako, biglang may 26 billion para sa programa na never heard. Walang may alam at higit sa lahat, ang DSWD hindi alam kung anong isusulat doon, walang guidelines, walang formularyo, walang miski ano. Kaya't lumalala yung sitwasyon. Dagdagan ko lang ito parang added information. Meron ako nakatuwang sa wedding na isang contractor. Naikwento niya on the side. Sabi niya, malala na talaga ngayon kasi ang kalakaran yon is 2015. Ano yung 2015? 2 tao pero nakagross na raw yon sa isang house. Hindi ko na-identify kung anong house yon. 20% and 15% doon pa lang sa isang chamber. Hindi pa raw kasama yung ahensya, hindi pa Tama. kasama yung ibang yung mga lokal at minsan sa mga lugar na malakas sa NPA, hindi pa kasama yung para sa NPA. So nakakalungkot kasi kung 35% na kagad, hindi pa lumalabas sa Kongreso, talagang pwedeng tama yung sinasabi ni Mayor Magalong na aabutin talaga na halos wala nang maiiwan sa proyekto. And that's the reason why kung na-experience ninyo, right after the heavy rains, di ba, week long yung ulan, hindi lang baha, yung potholes. Kababago-bago ng kalsada, bakit naglalaki parang kasinlaki ng palanggana yung mga butas sa kalsada na talaga maiinis ka kasi masisira yung sasakyan mo. So, ang dahilan nun kasi substandard kasi saan kukunin ng kontraktor yung babawiin nila sa kanilang puhunan, pati yung konti nilang naiwanang tutubuin kung hindi sa substandard na materials. Kasi nga ang laki na ng kalakaran. This must be stopped. This must be corrected by way of legislation, by way of oversight. I don't care if it involves the other part of Congress or the Congress itself, pero dapat mapagtulong-tulungan namin ni Senator Amy na makorek yung ganong malpractice kasi alam nyo, gusto natin magbigay ng ayuda pero kung kulang naman yung revenue natin na kinikita para tustusan yung ating mga infrastructure projects, yung mga social services, mauwi tayo sa utang. Ang projection ng ilang ekonomista, dahil ang natatandaan ko ng pagbaba ni President Pinoy noong 2016, ang national debt natin 5.9 trillion pesos. Pagbaba ni Pangulong Duterte, naging 13 plus trillion. Ang projection ng ilang ekonomista, pagbaba ni President Bongbong, baka nasa 25 trillion na tayo. Ano yung nakakapangamba rito? Hindi bali mangutang sa isang bahay, sa negosyo, nangungutang tayo para mag-invest. Nasa ganon, pag kumita, mababayaran natin yung utang, meron na tayong sariling pera. Pero kung ang investment natin ginagawa sa maling pamamaraan dahil maraming kickback, 20, 15% o abot pa ng 60, 70%, anong investment na magagawa mo? Hindi mag-i-improve yung ating mga infrastruktura. Kaya kulang na kulang ang kalsada, kaya yung ating yung NCR, yung Metro Manila at saka mga urban cities, urban areas, masyadong congested. Yun na rin dahilan kung bakit saksakan ng traffic. Kasi kung i-disperse natin yung development sa mga malalayong lugar, magdi-disperse din yung mga tao. Hindi sila magpo-focus pumunta rito, hindi magmamigrate. Thank you very much. Po. I'm Agatha Gregorio po from Billionaire News Channel. Good morning po. Susan Amy, may question lang po ako regarding yung DSWD budget hearing. Kasi nabanggit po doon na maaaring nagagamit po yung DSWD para sa pamumulitika. And especially with the elections coming up, tinitingnan niyo po ba kung posibleng nangyayari din yun sa ibang mga ahensya po?
Ang hawak ko yung DSWD pero marami ring reklamo sa iba't ibang mga ahensya naririnig natin. Pero directly, nung nagka-hearing ako nung Lunes, talagang rine-report natin, syempre denied to death si Secretary Rex Gatchalian. Sabi niya talagang sinusuri nilang maigi. Pero nagre-reklamo noon na napakarami at kasama na rin si Senator Bongo, si Senator Bato de la Rosa. Pagkatapos dumating pa si Congressman Kaimer Olaso ng Zamboanga City na sabi niya matapos niyang magdeklara na magme-mayor siya, biglang natigil ang lahat ng AIX niya, napahiya raw siya. Kaya't marami tayong naririnig tungkol sa ganito sa Surigao del Norte, sa North Cotabato, at higit sa lahat, narinig rin natin yung hearing na si Vice President Sara dumadaing na lahat ng request ng OVP sa DSWD for financial assistance nare-reject. Kaya napipilitan siya na magbigay at tumulong sa mga lumalapit sa opisina niya. So ito lang ang atin na ang ayuda dapat ibigay sa mga nangangailangan, hindi sa mga politiko o kung sino man na nakaupo at may kapangyarihan. Then, Senator, may update po ba regarding that? Kasi nga sinabi nga po yung issue dun sa OVP. Did Secretary Gatchalian get back to you na about the Yes, I investigation? inquired exactly about the ongoing investigation. He promised to conduct within the department and he shared some screenshots, an exchange of communication between the OVP as well as the DSWD. Matapos yun, sinabi niya nagka-award pa raw sila sa OVP bilang isang valued partner. But I requested that they put it all in writing so that we could get a proper report. In the meantime, this is ongoing at marami talagang reklamo, nagtataka, halimbawa yung mga taga Rizal, pati yung mga taga Pampanga at Bulacan na labis-labis na binaha. Bakit daw hindi sila nakatanggap ng kahit konting ayuda? Puros food pack daw. Kailangan daw nila ibuo, ikumpuni yung mga bahay nila at hirap na hirap sila. Samantalang nababalitaan nila sa ibang lugar na kailanman hindi yan bumagyo, wala naman lindol, wala naman bulkan. Bilyon-bilyon ang binabagsak at kina-carpet bomb daw ang kalaban. Thank you very much. We have time for one or two last questions kasi marami daw naghihintay ng tinapay na bibigyan nila. So we have two questions. Sige. Two Ah, questions lang po. yes. JB Santiago po from IBC 13. For former Senator Ping po muna. As former PNP chief rin po, alam po natin ngayon na medyo minute yung issue regarding sa, ayun, pinaimbestigahan yung EJK killings ng Duterte administration. Even ngayon, si Executive Secretary Lucas Bersamin stated his support na for PNP to investigate yung killings. Ano pong assessment nyo rito? And also regarding meron di umano reward system? I think yung PNP law should be revisited, ano? Palakasan natin yung Internal Affairs Service. Meron yan pero hindi yung nagpa-function properly. Ano rin parang under the control din ng Chief PNP. Dapat parang separate service siya na kung saan independent talaga para magsagawa sila ng mga inquiry or investigation against erring policemen. Sa United States, iba, pag narinig ng police, local man o national o state police, pag narinig nila yung internal affairs, medyo andap na sila, nanginginig na sila dahil alam nilang totohanan yung investigation. Yung Internal Affairs Service natin dito, Director General din yung kanyang yung kanyang rango, no. Pero yung mga tauhan niya nanggaling din sa PNP. Mas maganda siguro independent, separate na yung service, yung pinaka-branch niya na hindi na pwedeng bumalik sa PNP, hindi na pwedeng mag-reassign. Nasa ganun, talaga independent yung kanilang gagawing investigation. Pero anong opinion nyo po, Sen, dun sa may reward system nga raw po na kada Matagal lang namin nababalitaan yan nung panahon ni Pangulong Duterte. Dangan nga lang, wala naman nagka-come forward para aminin o kaya magsiwalat kung ano pa yung mga detalye tungkol sa reward system. Sa akin, kasi sa amin, natutunan namin sa PMA, yung punishment and rewards, part and parcel of leadership. Kailangan marunong ka mag-motivate by way of giving incentives or rewards. Marunong ka rin manakot para mapasunod, magdisiplina kung meron nakaambang punishment. Pero pag reward, ginamit sa maling pamamaraan tulad ng naging ito na yung primary reason kung bakit pumapatay
drug pusher o kay street pusher yung mga pulis dahil nag-aabang na reward, medyo masama. Mukhang kailangan baguhin yung sistema. Sa ngayon, wala naman talaga umiiral. Kundi kung maganda accomplishment mo, i-promote ka. Pero wag na yung bibigyan ka ng pera, cash reward, pag may napatay ka. Kasi anong nangyayari, nagko-compete sila sa padamihan ng pinapatay. Okay, thank you po. Then last na lang po from Sen na lang po. Ay, nabanggit po natin yung mga tulong natin for farmers and especially cooperatives. And base po sa isang study recently, possible daw po tumaas yung rice importation natin next year. So are we expecting na yung tulong po natin sa cooperatives, yung buwan na sweldo for them, buwan-buwan, makatutulong po yun? Or are we like, may ba po ba tayong sinusulong for that? Number 1 in the world importer ng rice, Pilipinas. Yes, disgraceful na yung sitwasyon natin, di ko maintindihan. Dati-rati, ang production natin ng bigas ay nasa 93-97% at kakapraso lang ang kulang, yung imported. Yung panahon ng tatay ko, sinasabi pa niya, huwag i-import lahat ng kulang. Yung kulang, i-import lang yung kalahati at baka mahabol, di naman kakainin niya ng sabay-sabay. So, hati-hati lang siya mag-import noon. Ngayon, labis-labis ang importation. Nasa 4.4 na tayo. Pinakamalaki na tayo sa buong mundo. At eto nga, binagsak pa natin yung taripa. Yung taripa na nagsimula sa 50%, nandun na sa 35, ngayon nasa 15%. At pinapatay sa totoo lang ang ating local production. Ito yung ating problema. Importation is not the answer to food sufficiency. Ang kinakailangan natin gawin ay palakasin, suportahan, tangkilikin ang sariling magsasaka natin dito sa Pilipinas. Laging nalulugi sila, hindi mabenta ang palay sa Nueva Ecija, sa Isabela, sa South Cotabato, nakatambak ang bigas diyan. Pero napakamahal dalhin ang bigas mula sa Mindanao. Ano ba naman, bigyan na lang natin ng transport subsidy para madala rito. At alam natin yung tracking mula sa Benguet, sa amin sa Ilocos, tinatapon na lamang ang mga gulay. Samantalang kaya mahal-mahal, umabot na yung luya ng magkano na, 300 plus na ang kada kilo. Kaya't eto nga yung problema, nakatutok tayo sa importation na habang binabagsak ang taripa at tumataas naman ang presyo. Hindi pa talaga gumagalaw. Nag-umpisa sa 38 pesos ang bigas, nasa 50% yung taripa. Binagsak sa 35, tumaas pa lalo sa 48. Ngayon, binagsak sa 15%, pero nakapako na yata sa 60-62 ang kada kilo ng bigas. So, importation is clearly not the answer. Sinasamantala lang tayo ng Vietnam, ng Indian, at ng iba't iba pa. Bakit natin pinapayaman ang magsasaka doon sa ibang bansa at di tinutulungan yung sariling atin? Thank you, Senator. Baka Senator Ping, may masabi kayo about sa sinabi ni Senator Amy about Filipino farmers since World Food Day today. Samantalahin ko na magyabang, ako yung nag-author ng Pre-Irrigation Act. At ito'y nakakatulong din kasi wala nang, dati kasi may mga irrigation fee na binabayaran pa yung mga farmers. Oo, malaking Sir, pwede ko Thank you. Yes, last question. One to two. Sir, Gabriel Lalo po from Inquirer. Senping, quick lang. Natignan nyo na yung budget ngayon for the next year. 6 trillion. Nasisilip-silip ko, pero yung last na nakita ko yung for 2024, yung 2025 hindi ko pa nakikita. Ang una ko nakita yung 2023 na kung saan ewan ko 2023, 2024, hindi lang double appropriations, may triple, may quadruple, umabot pa ng quintuple, meaning isang item 5 beses pinondohan. Ewan ko kung paano nakalusot yun. Kasi gaan na yung nakita ko eh. Tapos quintuple appropriations. Saan pupunta ngayon yung 4? Dahil meron ng pondo yung isa na item. Pareho. Ang masaklap ito, multipurpose building. Isang multipurpose building na meron ng item, meron ng budget, bakit papondo mo pa ng 5 times over? Senator, Sa palagay ko, maiskandalo si Senator Ping doon sa mga pangyayari tungkol sa budget. Lumala ng lumala.
isipin ninyo for the first time. Inaasahan natin yung malalaking project for public transport, syempre para sa flood control at sa iba't ibang problema natin sa irigasyon dahil nga sa mga magsasaka. Ang problema kahit isa sa ating foreign assisted programs, lahat zero. Linagay lahat sa unprogrammed. Kaya wala tayong matinong project na may pagmamalaki at napapako tayo sa mga tingi-tingi, patsi-patsi na siyang binibigyan ng pera 4-5 beses. Ma'am, sorry, follow up lang. Kasi yung BICAM naman, merong senators and House members. Do you mean to say na overpower yung Senate contingent? Alam mo, Ang latest kasi, Senator Peng, ang latest kasi, nauso picture taking na lamang. Oo, puros na lang kami selfie. Kaya't ang nangyayari, ilan na lamang ang nag-uusap-usap at hindi namin nasusuring maigi. Hindi na kami papayag niyan. Masyado nang nasingitan kami ilang beses. tatatandaan ko lang, nagpala ko ng resolution noon, gawing transparent yung bicameral conference. Kasi alam mo, ang kalakaran, yung BICAM, yun yung third chamber, hindi lang basta third chamber, most powerful chamber. Walang transcript, walang minutes. Ang problema doon, pag upo ng mga members, no, open, acknowledgement, pagkatapos magkikreate ng small group BICAM. Pag sinabi mong small group BICAM, ito 2 tao lamang. Yung chairman ng Appropriations Committee ng House at saka yung Finance Committee chairman ng Senate. So silang dalawa na nag-uusap at minsan pagka nag-meet ulit, nag-resume yung bicameral conference, abay, naka-ready na lahat yung pipirmahan at kung hindi ka pipirma, napaka-kontrabida mo, malamang sa hindi, ma-reenact yung budget. Eh ang kakapal nun, wala ka naman time na basahin yon. So ang daming pages, iniikot na lang yung mga page, ano, yung mga pipirmahan. Yun ang masama, pero kung merong minutes at ito'y open sa media, sa mga NGOs, ito, dugdagan ko pa yung tanong kanina ni Miss Victoria, no, tungkol doon sa 300 billion. Natatandaan ko, panahon din namin yun, na naratify na yung, tapos na yung BICAM report, niratify ng House, niratify ng Senate. Aba, nung ginawang enroll bill, inamend pa. Nagkaroon ng 75 billion na kung saan pinagdadala. Na-discover namin yon. Ako, sinabi ko kay Senate President Tito Soto, sabi ko medyo malito. So nangyari noon, kinwalify ni Senate President Soto yung kanyang pinirmahan na hindi kasama ito. Sa pipirmahan ko, kasama lamang yung aming niratify ng both houses. Ang nangyari, hindi lamang 75 billion yung na-veto, naging 90 billion. May nakita pa yung Malacanang. And I give credit to President Duterte, no? Dahil 90 billion yung kanyang binito. The biggest veto item na ginawa sa, I think, sa kasaysayan ng Pilipinas. Kasama yung sa 300 billion na natipid dahil sa pagbusisi ng budget. Senator Amy, mahahabol pa kaya yung ganong konsepto para sa BICAM for this coming budget deliberations? Well, malaking bahagi yun doon sa usap-usapan tungkol sa pagpalit ng liderato ng Senado. Kasi nga maraming na walang gana, na dismaya sa mga pangyayari. At sa palagay ko, may pangako ang bagong liderato namin na hindi na mauulit yung nangyari sa nakalipas. O yan, dami na ninyong last question. Sir, Yes. ma'am, One. a few more pahabol, but this will be short. Ma'am, I read a short post from a columnist on Facebook na sabi niya that former President Duterte was overpowered by his advisors. Given this closeness that you have with your brother and with the Vice President herself, ma'am, do you With think regard to what? this is with relation po dun sa sinabi niyo na para bang I remember na By, what overpowered in, by what his regard? advisors and not by those people who he thinks na nagtitiwala at nagmamahal po sa kanya. Ma'am, do you feel po ma'am na si presidente ay para bang na-overpower po ba siya ng kanyang mga Kapatid ko o si Yes. Presidente Duterte? si Presidente Marcos po? Si Bongbong. Do Lagi you sinasabi na napakabait ng kapatid ko. Pero palibasa mabait, wag naman pinagsasamantalahan. pero ma'am, do you still try to talk to him na
do you still try to talk to him about yung mga nangyayari and advise him for some reason? Syempre, nag-e-effort naman tayo, pero syempre, bisibisihan na ngayon at lagi kami nagkikita pag maraming tao. Kaya't kung minsan nasasabihan ko, pero kung minsan mahirap kasi ang dami nga nakapaligid. I've always said, even when I was a 15-year-old, a bratty Yes. 15-year-old, Sabi, that Malacanang is a true snake pit. ay, sabi And niya yan, it no? is. Sabi niya may ghost pa. Ayun. Ay, Senator Amy, ito, si-share ko lang sa iyo, no? Mahal na mahal ka ng kapatid mo. I have it on good information from people na talaga nakakaalam na kaya bumalik ka na doon sa slate ng administration. Gandang inside story na first time ko narinig. Totoo yan. Thank you. Hindi naman siya Thank you. nagmamahal. We have, mag-photo op tayo. Pero before that, may final question pakiusap ng mga panadero namin. Sabi nila, ano ang paboritong palaman ni Senator Ping tsaka ni Senator Amy para sa pandesal? Na-mention ni Senator Amy noon, baka gusto padagdagan nilang dalawa ngayon before we have a picture and give breads to the people waiting outside. Anong paborito niyong palaman, and then closing statement from every senator natin dito na magaling. Ako ang paborito kong palaman, palibhasa Pilipino, ang pandesal, kesong puti. Ay, marami kami dito. Wow. Ayun, yun ang paborito ko, pero napakataas ng kolesterol, pero dahan-dahanin lang. May Carabao, kesong puti kami dito, Carabao milk. Si Senator Ping naman, anong paborito niyong palaman sa pandesal nung bata kayo sa Cavite or ngayon? Pareho rin, nakalimutan ko yung pangalan, mabuti niremind ni Senator Amy, yung kesong puti na galing sa Laguna. Ay, mayroon kami dito galing sa Laguna at saka galing sa Muñoz, Nueva Ecija, Quezon Puti. Thank you very much. We'd like to invite the two senators for their closing statement to summarize yung thoughts nila about World Pandesal Day sa Pandesal saka sa World Food Day. Closing statement from Senator Amy and Senator Ping Lacson. Bilang food advocate dyan sa Senado, pagkat ang aking kinakatawan ay agricultural at rural sector, ako'y nagdarasal na sana tutukan po natin ang problema ng kakulangan at kamahalan ng pagkain, pagkat ang nakikita natin sa pagtaas ng langis, sa tuluyang gulo sa Ukraine kung saan 30% ng arena ay nanggagaling, magtataas pa rin ang pagkain, ang presyo ng pagkain. Kaya sana mas magsumigasig tayo, mag-isip tayo ng iba't ibang solusyon at tulungan natin ang napakaraming Pilipinong nagugutom. Senator Ping Lacson. Few words lang, mabuhay ang pandesal. Thank you very much to everyone. By the way, yun nakita natin kanina sa kanilang dalawa, preview yan ng 2025 Senate. Pag binoto natin sila up there sa listahan natin, nakita natin anong klaseng fiscalizer sila. Better than the opposition sila, fiscalizer, fearless, saka mautak, masipag. Thank you. Would like to have a picture with the largest pandesal gawa ng panadero namin, World Pandesal Day. Picture taking tayo. Regalo natin kay Senator, dalawang Senator, the world's biggest pandesal. Mag-picture tayo with pandesal. Picture tayo, ha?
in life is impossible. We should be optimistic. Thank you very much again to Senator Amy Marcos and Senator Ping Lacson. We'd like to invite them outside to start the gift giving sa labas ho.